Hello guys, magandang araw po ulit sa inyong lahat dyan and welcome back, and again this is Dan's Collection. Alam niyo ba mga kakoleksyon, nasa lahat ng barya na umiikot ngayon sa sirkulasyon, ang BSP 5 piso ang may pinakamaraming pwede nating kolektahin. Bukod sa hard to find year na hinahanap dito, ay may mga taon din dito na pwedeng magkaroon ng collector's value at marami pa sa atin ang hindi pa alam ito. Kaya yan ang aalamin natin ngayon. Baka interesado ka sa tatalakayan natin, ay panoorin mo lang ang video na ito para may idea ka sa mga baryang 5 piso na nakikita at nahawakan mo ngayon. At kung magugustuhan mo ang ating video, ay pwede kang mag-like, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video. At unahin natin ang BSP year 2006, 5 piso. Ito yung pinaka-hard to find na taon ngayon sa mga 5 piso na bihira ng umiikot sa sirkulasyon. Dahil sa napakakunti lang ng inilabas dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay iilan lang ang mga nakapagtabi nito. At dahil sa pagkakarir ng taon na ito dito sa mga 5 piso, ito ay naging in demand ngayon na ibinibid pa o pina-auction pa ito ng mga coin collector. At dahil sa napakahirap na rin itong makita ngayon sa sirkulasyon, ito ay nagkaroon ng napakataas na collector's value ngayon na binibili sa halagang 1,000 up to 2,500 at hanggang 3,500 pataas, depende sa ganda ng kondisyon ng barya. At ang mga taon dito sa mga BSP 5 piso na pwede nating kolektahin na pwedeng magkaroon ng halaga ngayon, ito ay ang year 1995 BSP 5 piso. Ang karaniwang year 1995 na 5 piso na kadalasang nakikita at nahawakan natin ngayon ay mga circulated coins na patuloy na umiikot sa sirkulasyon. Pero kapag nakapagtabi ka ng uncirculated o bagong condition nito, yan ay may collector's value ngayon na 150 pesos sa record ng numista. At dahil sa bihira ng makakita ng magagandang condition nito, ito ay pwede rin bilhin sa halagang 200 up to 500. Isa pa sa mga taon na pwede nating kolektahin dito ay ang BSP year 1996, 5 piso, na kapag uncirculated condition ang hawak mo nito, ay pwede itong magkaroon ng collector's value. At dahil bihira rin makakita ng magagandang condition nito ngayon, ay pwede ring bilhin ito sa halagang 200 up to 500. At ang year 1997 BSP 5 piso na napaka-common lang na taon dito sa mga 5 piso na napakarami nito na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Subalit kapag bago o uncirculated ang condition ng barya na naitatabi mo nito, ay pwedeng mabili ito sa halagang 200 pataas dahil bihira na rin makakita at makahanap ng magagandang kondisyon nito. At ganun din ang year 1998 BSP 5 piso. Dahil mahirap na rin makita ang magagandang kondisyon nito, ito ay pwede na rin bilhin sa halagang 100 up to 200 pataas. Basta quality pa ang kondisyon ng barya ay mabibili ito. At ang year 1999 BSP 5 piso na hindi rin basta-basta nakikita ang magagandang kondisyon nito ngayon. Kaya ito ay nagkaroon din ng mataas na collector's value. At swerte ang meron nito kapag uncirculated condition din ang nakuha mo o naitabi mo nito, dahil ito ay pwedeng bilhin sa halagang 500 pataas. At ganun din ang semi hard to find BSP 5 piso na lalong hindi mo rin ito basta-basta makikita ang magagandang kondisyon nito sa sirkulasyon. At dahil sa napakabihira na rin hanapin ang uncirculated condition nito dito sa year 2005 piso, ito ay pwedeng bilhin 500 up to 1,000. At yan mga kakoleksyon ang dapat nating makolekta o maitabi na para sa akin possible na bilhin ito sa mataas na halaga. Mga common coins lang din ang mga taon na ito dito sa mga 5 piso na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Subalit kapag mga uncirculated o quality ang mga condition na makukolekta mo nito o maitatabi mo nito, ay nagkakaroon din ito ng mataas na halaga. At ito ang madalas hanapin ng mga coin collector. Pero depende pa rin yan sa pangangailangan ng mga gustong bumili nito. At ang isa pa sa napakabihira na taon dito sa mga 5 piso hanggang sa ngayon ay ang year 2000
2009 reverse die 3 BSP 5 piso. Ito ang pinaka hard to find na variation sa year 2009 5 piso. Sa apat na klaseng variation ito na may record sa numista. Hindi rin ito basta-basta nakikita sa sirkulasyon ngayon at para sa akin ito ang mas bihirang makikita ngayon kaysa hard to find na year 2006 5 piso. Ang dalawang variation nito na reverse 1 at reverse 2 year 2009 ay napaka-common lang dahil sa dami ng nakikita nito na umiikot sa sirkulasyon. At ang pangatlong variation nito na reverse 4 year 2009 ay almost semi-hard to find pa rin hanggang sa ngayon dahil hindi naman mahirap hanapin ito. At iisang variation na lang ang hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon dito sa year 2009. Ito yung reverse 3 BSP 5 piso, ang pinaka-hard to find na variation. Ang klase ng variation na ito ng reverse die 3 sa year 2009 ay malalaki at makakapal ang script of legend nito na Bangko Sentral ng Pilipinas at taon na 1993. Na dikit na ito sa makapal at malaki rin na inner circle nito o yung pinakabilog nito sa gitna. At ganun din ang kagwil nito na malaki at makakapal din ang mga ngipin nito na nakadikit na rin sa pinaka inner circle o sa pinakabilog nito sa gitna. At halos lahat ng naka-imprenta dito sa reverse ng year 2009 5 piso ay malalaki at makakapal din katulad ng design ng iskalo, ang sinag at ang sagisag ng araw nito. So ito yung malaking pagkakaiba ng variation na ito compare doon sa tatlong klaseng variation ng year 2009 10 piso. At ito yung hard to find sa apat na klaseng variation nito sa year 2009 na may record sa numista na hindi basta-basta makikita sa sirkulasyon ngayon. At hanggang ngayon ay wala pa akong nakikita na merong may hawak nito. Reverse 3 year 2009 5 piso. At wala rin tayong idea kung meron na bang nakapagtabi nito. So ibig sabihin mga kakoleksyon, napaka-rare ng variation na ito dito sa year 2009 5 piso. Kaya swerte kung ito ang makikita mo dahil ito yung magandang i-collect, yung mga bihira na pwedeng magkaroon ng mataas na halaga. Sana ay nakapagbigay ulit tayo ng konting impormasyon tungkol sa mga barya at hanggang dito na lang. Maraming salamat.